Magandang hapon po sa lahat. Kayo po ay nakasubaybay sa The Word is Not Bound, a ministry of Lead Someone to the Savior, dedicated to share the Word of God with the goal of knowing Jesus Christ more. Ang main text po natin for today's devotion is found in the book of Isaiah, chapter 46, verse 9 to 10. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ang title po ng ating short devotion this afternoon is, Thy Will Be Done. It is the nature of man to desire power. Siguro po hindi na iba sa atin na ang tao likas na naghahangad ng kapangyarihan. At I think there's no better example than the recently concluded elections. Ang daming tao na gustong maging opisyal ng gobyerno, gusto nila mahalal sila sa isang posisyon na ang sahod ay libo-libo, pero they are willing to spend billions para sa kampanya. Parang walang sense po. Pero pag naintindihan natin kung ano ang ginagawa ng kapangyarihan sa isang tao at ano ang nakukuha ng isang taong may kapangyarihan, yan, maiintindihan na natin kung bakit they are willing to spend billions to try to convince voters to vote for them. Sapagkat ang kapangyarihan po, it gives ordinary human control. Depende na lang po sa level ng kapangyarihan na magkakaroon ka rin ng level of authority kung saan, kung anong gusto mo, ay yun ang mangyayari. Power also gives prestige to an ordinary human being. Nung ikaw pa ay walang kapangyarihan, hindi ka pa kilala, wala namang pumapasin sa'yo eh. Naglalakad ka sa daan, ordinaryo lang. Pero pag ikaw ay nagkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong kayamanan, ng iyong posisyon, ng iyong titulo, then people start to look into you. Nagsisimula ng bigyan ka ng pabor ng mga tao. Nagsisimula ng batiin ka ng mga tao sa kalsada habang dumadaan ka rito. Bakit? Because these people would want to give you favors. Para kapag sila naman ang nangailangan, ay mabibigyan mo din sila ng pabor. So when you have power, you have authority, and this feeds your ego and pride. Ito pa naman pong ego and pride, kung ikaw po ay isang mananampalataya at isang Kristiyano, you ought to know na itong mga bagay na to, ang isa sa mga kasalanan na kinamumuhian ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 16:5, Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Dito po sa binasa natin, nakikita natin hindi mo naman kailangang magyabang o hindi mo kailangang gumawa ng isang bagay para makitang mayabang ka. Yung pagkakaroon lang ng pride sa puso mo ay isa ng karumal-dumal na kasalanan sa paningin ng Panginoon. At sinabi po rito na ito ay kanyang parurusahan. So, we should be very careful and thoughtful when we act and before we do any action. Yan po ay isa sa mga requirement kung ikaw bilang mananampalataya ay talagang gusto mong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi po sa Mark 8:34, And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Dito po mababasa natin, first requirement, kung talagang gusto nating sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, is for us to deny ourselves. Yung mismong tayo, i-deny natin yung sarili natin. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hindi na tayo yung masusunod sa buhay natin. Bilang mga tao na naniniwala at nananampalataya na tayo po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang isinakripisyo sa krus ng Kalbaryo, naniniwala at nananampalataya na ang kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay para sa kapatawaran ng lahat ng ating makasalanan, ang pagiging disciple niya or true discipleship and the road to sanctification
begins in denying oneself. Dito po nagsisimula yung kagustuhan natin na maging katulad ni Kristo. So, we deny ourselves, we endure hardships, and follow Christ's commands. At pag sinabi po natin na dinideny natin yung sarili natin, ibig sabihin nito, pinapayagan natin si Kristo na siyang masunod sa ating buhay at siya ang magkontrol sa ating mga buhay sa pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos na nakasulat po sa Biblia. At yan po mga kaibigan, ay napakahirap gawin kung tayo lamang po ang gagawa nito. Bakit? Kasi mahirap mag-surrender ng control. Dahil pag nag-surrender tayo ng control, it requires full trust sa pagbibigyan mo ng control na ito. Kailangan natin ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoon Kristo para magawa natin to. Especially po kung tayo ay bagong Kristiyano lamang at tayo ay sanay pa sa comfort at sa enjoyment na ibinibigay ng mundo sa atin. Sapagkat tinatawag po tayo ni Kristo, paalis sa mundong ito. Jesus calls us not to conform with the world. Pero remember that our faith and trust in Jesus is our basic requirement bilang isang mananampalataya, sapagkat ang pananampalataya sa Kanya ay ang pundasyon ng ating paniniwala. And by denying ourselves, our faith in Him is tested in various points in our lives. Minsan nga po, di ba, pag nagdesisyon ka na, susunod na ako kay Kristo, tsaka dumadating yung mga pagsubok, dumadating yung mga temptation. Bakit mas humihirap? Pero kung tayo po ay magtitiis, tayo po ay magpapatuloy ng pananampalataya sa Kanya. Sabi po rito, we shall find praise when we see Jesus in the world to come. Yan po ay makikita natin sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. At yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit kung tayo lang ang gagawa nito napakahirap. Maraming temptation. Kailangan ng malalim na pananampalataya. At ang isa pang dahilan kung bakit mahirap i-deny ang ating mga sarili kung tayo lang ang gagawa nito, dahil katulad ng binasa natin, where there will be times wherein we will experience heaviness and trials in life. At mahirap ito sapagkat madali ang tao na ma-discourage kapag yung mga bagay na sa buhay natin, hindi yung gusto natin yung nasusunod. Ang hirap panatiliin ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon pag nakikita mo yung iba na hindi naman nananampalataya o yung mga masasamang tao, yung mayaman. Yung masasamang tao nag-enjoy, di ba? And every day, meron silang bago, meron silang, especially ngayon sa social media, ang hirap ng takasan. Makikita mo yung mga bagay na meron sila na wala ka, pero ikaw yung mananampalataya. Pero ikaw yung okay lang, nakakasurvive lang. Huwag lang po tayong lumayo. Minsan meron tayong makikita na mga mananampalataya na hindi naman mainit sa Panginoon. Pero sila ay nagkakaroon ng malalaking bahay, mga bagong kotse, di ba? Tapos sasabihin nila, they have been blessed. Samantalang yung mga Kristiyano na mainit sa Panginoon, yung buong buhay nila, nananalangin sila, nagsusumamo sila na magkaroon ng mas maayos na buhay, magkaroon ng kasagutan sa kanilang pinansyal na pangangailangan, parang hindi tinutugon ng panalangin. Ito lamang po ay ilan sa mga sitwasyon na minsan, even the mature Christian doubts. Minsan matagal ng Kristiyano, talagang nananampalataya, minsan nagkakaroon ng pagdududa, minsan nagkakaroon ng tanong sa kanilang mga puso. Pero tulad ng sinabi natin, kung ikaw ay isang mature Christian, we should always turn to Scripture when things like this happen in our lives. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Isang very famous verse, easy to memorize na verse para sa mga pagkakataon na nakikita natin ng iba at minsan nagkakaroon tayo ng pagdududa.
tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Gamitin natin itong verse na to to quickly remind us that God is the one that we should trust. Recite it in your heart together with a prayer. And yes, denying ourselves, it's very hard to do pag tayo lang ang gagawa. Kaya nga po, it is very important to always seek the help of our Comforter, the Holy Ghost, na tutulong sa atin na magawa ang mga bagay na ito. Ngayong araw na to, na-realize natin ang importansya ng pananampalataya sa lakad po natin sa katwiran ng Panginoon, sa pamamagitan po ng pagsunod kay Kristo. It requires our full trust to God no matter what. Kaya nga po, di ba, pag tayo nagpe-pray at pag sinasabi nating thy will be done, ang inyong kalooban ang masunod, minsan naririnig natin itong madalas at baka tayo rin mismo ginagamit natin ito ng madalas na hindi talaga natin iniisip ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito, gaano kabigat ang mga salitang ito na binabanggit natin. Dahil pag sinabi po natin ito sa ating mga panalangin, it means that yes, nanalangin tayo para i-bless tayo ng Panginoon. We've prayed for guidance, we've prayed for healing, intervention, protection, at marami pang iba. We've prayed for our heart's desires. Pero are we prepared to obey and accept the will of God in our lives? Kasi yan po ang ibig sabihin ng apat na katagang, thy will be done. By uttering these words, we acknowledge, diba, that God is the supreme, sovereign God, na siya lang ang masusunod at ang kanyang kalooban ang masusunod. At ito ng pagbanggit ng mga katagang ito sa ating panalangin, it also means that we should prepare, we should be ready to submit, we should be ready to forgo our heart's desires kung ito ay hindi kalooban ng Panginoon at magtiwala lamang sa Kanya, sa Kanyang plano para sa ating mga buhay. At para sa isang Kristiyano, to still be able to praise the Lord and serve the Lord even if the Lord says no to his requests takes a lot of faith and maturity and trust in God. Ito po ang dapat maging goal ng bawat isang mananampalataya. Ganitong maturity, ganitong pagtitiwala. Kahit bigo tayo na makuha yung gusto natin, hindi tayo bigo sa kalooban ng Diyos para sa atin. Let me end with a verse that will help us grow our faith. Psalm 18:30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Tayo po'y dadako na sa ating pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na narinig namin ngayong hapon ito. Magsilbing paalala po sa amin na oo, kami po ay nananalangin, kami po ay nagsusumamo, pero mas kayo po ang nakakaalam ng mas nakakabuti po para sa amin. And may all Christians know and realize, O Lord, that you are God because it is your will that will be done, not ours. Kaya po salamat po, Panginoon, sa paalalang ito at manatili po ito sa aming mga puso at isipan. Panginoon, patuloy kami ingatan, maging mahal sa buhay, patuloy kami i-bless, Panginoon. Ito ang aking samod dalangin, mangyari po inyong kalooban sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Magandang hapon po and God bless you all.